fiancé. Magulang niya lang naman ang pumilit sa kanya na magpakasal sa akin. She's like my younger sister anyway and she's my best friend since we're young. Tumunog ulit ang cellphone niya. Text message from Jacob. He opened the inbox. From Jacob, I am tired of waiting. Baka magbago pa isip ko at di ko na to bibigay sa'yo kaya bilisan mo. Napagkamalan kang James pero ang kupad mo. I have to go. James kissed her forehead and leave her room. I have no time. Sabay lapag ng folder sa mesa. Umupo siya sa visitor's chair. Hinarap ang boss niya. Pinatong ang isang binti sa isa. Time for what? Curious na tanong niya sa boss. Saan naman kaya ang punta nito? 6 p.m. Dinner with my fiancé. Ex-fiancé at sasama ka sa akin mamaya para ipakilala ko siya sa'yo. Di siya agad nakasagot. Sandali pa siyang napaisip kung anong susuotin niya mamaya. Gusto niya rin naman makita at makilala ang sinasabi nitong fiancé para mapanatag na siya. Heist, ewan kung makakasama ba ako mamaya, boss. Wala akong damit na susuotin. Di pa naman din ako nakabili ng bago. Nakasimangot niyang saad. Tumayo si James saka pumunta sa harapan niya. Lumuhod at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. It made her spine shivered. Simpleng pagdampi lang ng kamay nito sa kanya nang lalambot na siya. Paano na lang kaya kung hubaran at tikman siya nito? Mawawala na talaga siya sa katinoan dahil hindi ito magsasawang angkinin siya ng paulit-ulit. Don't hesitate. And besides, you're beautiful in a natural way. Without makeup, sexy dress, that's why I like you. Napanganga siya sa huling sinabi nito. Hindi ba process kung tama bang pagkakarinig niya? Ano yun? Tumayo itong mulit sa kanilahadang palad sa kanyang harapan. Di siya nag-alangang tanggapin yon. You're beautiful. Bulong nito sa tenga niya at saka hinapit siya sa bewang, papalabas ng office. Like what James said, dinala siya sa mall, sa SM. Naglibot sila hanggang mahanap itong isang boutique. Naghahanap siya ng mga damit. Ayos lang ba to? Pinatingin niya yan kay James at ang napili niya, zip back cutout crisscross, cami top. Tinignan niya ang presyo ng damit. Laglag pa nga naman ang presyo nito eh. Umabot lang naman ng 2K ang amount pero wala siyang pambayad. Nakakaya naman kung ang boss pa niyang magbabayad ng susuotin niya. Masyadong sexy. Kita pang likod mo. Huwag yan, baka lamigin ka mamaya. Mahinahong sabi ni James. Napanguso siya. Maganda sana kaso mahal lang. Huwag masyadong sexy, baby. Matamis na boses ang narinig niya. Eto na lang, last na. Kinuha niyang lace-up, hunky hem dress. Above the knee, tsaka di ganun ka-sexy. Huwag ka nga angal dyan, James, dahil tinatamad na akong mamili ng susuotin dito. Ayaw mo naman sa mga sexy na isuot ko, kaya last na to at huwag ka nga angal. Binigay niya ang dress sa clerk at nagtungo sila sa counter para magbayad. Thank you, ma'am. Sir? Ngiting-ngiting sabi ng cashier matapos ibigay kay Thunder ang paper bag. Pinaningkitan niya ng matang babae pero inirapan lamang siya ng bruha. Malandi ka talagang boss ka? Saad niya na makalabas sila ng mall at binuksan ang passenger seat. Nasa backseat na lahat ng paper bags na kanilang pinamili. Nandun na ang mga bagong biling damit, sandals at mga pambabaeng gamit. Why? Inosenteng tanong na James nang makapasok sa driver's seat at isinuot ang seatbelt. Maang-maangan ka pa eh, halatang kinindutan mo yung babae kanina. Halata naman sa mukha niyang kilig na kilig siya, diba? Natawa si James sa sinabi niya. Hindi ko siya kinikindutan. Actually, I was looking for you. My attention is all you. Di na lang siya sumagot dahil baka maniwala pa siya sa pamobola niya ng boss niyang manwhore. Certified manwhore ang boss niya and well, nalaman niya yun sa kwento ni Jacob. 5 p.m., susunduin kita rito mamaya. Sambit ng boss niya at saka hinabad ang polo. Nandito siya kasama sa James sa kwarto ng boss niya. Inihanda ang mga susuotin para sa meeting. Okay, I'll wait. Nilapitan niya sa James saka hinawakan ang magkabilang gilid ng necktie. Tiningala niya ito dahil sa matangkad ito sa kanya. Hanggang leeg lamang siya nito. Mag-iingat ka doon sa business meeting mo, boss. Huwag ang sekretary ang tinitingnan. Yun pa naman ang madalas mong tirahin. Bulong niya pa. To all the woman, you're the only one I want for. Always you because how many times do I look for a girl but nothing can place you. Napaiwas siya na mag-init ang pisngi niya. How dare this man change her mood? Umalis ng boss niya at naiwan siya mag-isa na naman dito sa bahay. Natulog muna siya para di siya magmukhang haggard sa dinner. Naalimpungatan siya nang tumunog ang cellphone sa katabi. Kinuha niya yon at nabasang message na galing sa kanyang boss. I'm on my way to you. Yun ang laman ng mensahe.
Napangiti siya. Hindi niya na nireply ng text at agad nang nagpunta sa walk-in closet. Kinuha niya doon ang binili nila kanina. Nilapag niya sa higaan. Kumuha siya ng towel saka pumasok ng banyo. Hinubad lahat ng saplot sa katawan bago damihan ng tubig na lumkob sa kanyang katawan. 3 minuto din siyang nakalublob doon saka nag-shower. Sinabon ang katawan saka nagbanlaw. Pinulupot niya sa katawan ang towel at lumabas. Naglagay siya ng lotion saka binlow dry ang buhok. Sinuot niya ang damit. Humarap pa siya sa salamin. She has a blonde straight hair na abot hanggang dibdib. Her electric brown, black tint on the outline eyes. Small pointed nose, namana sa mama niyang half Spanish. She has a gorgeous voluptuous spout and Cupid's bow red lips. 5'5" ang height and she can say that. Gorgeously beautiful inside and out. Then pose at the mirror. Napaigtad siya na may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Nagmadali siyang puntahan to. Di pa siya tuloy nakakapasok nang tumambad si James. He looked at her from toe to head. Parted lips. Nahiya siya kaya tinanong niyang boss. Ayos lang ba? Hindi pa kasi ako nakapag-makeup pasensya. Baka napapangitan to sa suot niya, lalo na dahil wala siyang suot na makeup. Lumapit ito sa kanya at saka hinapit siya sa kanyang bewang papalapit. No need to wear makeup. Maganda ka kahit saan pang anggulo. Then give her a smack kiss on her lips. Bolero? Sambit niya. Ayaw niya pa rin maniwala, baka sa huli, mag-assume lang siya dapat masaktan. Masanay na siya dahil sa dami ng babae ng boss niya. Time check, 7:31 p.m. in the evening. Dapat kanina pang alas 6 pa sila makakapunta rito. Kaso ang boss niya ayaw siyang tantanan. Humirit pa ng isa. She was amazed right now. Her eyes glimmering of what she saw. Malinaw at kumikinang dahil sa ilaw ng dagat. Unang pagpasok mo palang mamamangha ka na. Ang entrance may mga dekorasyon. Sa daraanan naman may mga nakabalandarang red carpet. Sa bawat gilid may mga bunch of flowers. Sa hindi kalayuan may yacht na nakadaang sa dagat. Hold my hand, Miss Secretary. Malambing na sabi ni James. Di makawala ang ngisi sa kanyang labi dahil sinama siya ni James sa ganitong kagandang dinner. Makikita niya rin sa personal ang sinabi nitong fiancé na laging bumabagabag sa isip niya nitong mga nakaraan. Thank you, Mr. Delavine. Balik ganti niya sa binata. Kiniya siya papaakit sa pahagdan ng yacht. Nakayapo siya sa isang braso ng binata habang nakalalay ang isang kamay sa suot niyang damit. Abot hanggang paa kaya muntika na siyang matisod. 4 inches na heels. You're beautiful tonight. Bulong sa kanyang tenga ni James bago buksan ang pinto ng yacht. Kumistap ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Alam na naman niya na hindi yun totoo. Gusto niyang maniwala pero baka mag-assume lang siya kaya hindi na lang niya pinahalata. Ilang beses na bang nasabihan mo niyan, James? Diretsa niyang tanong. Only you. Di siya makasingit ng tanong sa mga babaeng lumingon sa gawin nila. Agad nagtama ang mata nila. Mapanuri siya nitong tinignan mula ulo hanggang paa. She's wearing an off-white and silver dress with a slit in right leg. May hawak na wine sa baso. Then the woman in front wickedly smiled. She has a pretty cute face. Her brown and silver eyeshadow suits turtle bluish eyes. A red nod, pouted lips. Blonde wavy hair na hanggang balikat. I guess this is your secretary, right? Napaigting ang tenga niya sa sinabi nito. Maganda nga, maldita naman. Sayang. And this is your fiancé, right? Turo niya sa babae. Fiancé. Nakipagtalasan siya ng titig sa babaeng fiancé ni James. Kung maldita to, mas maldita siya. Alang namang papaapak siya sa babaeng to, kung kaya niya namang gumanti. Tumikhim muna si James bago nagsalita. Eliza Marie, this is my fiancé. Nilahad na James ang palad sa babaeng mataray niyang sinusuri. Shannon Reyes. Liza is my secretary. Be nice to her. Lumapit si Shannon sa gawin nila. I am being nice to her. Don't worry, she suits my taste. Sabay sulyap sa kanya ni Shannon. Hi, I'm Shannon. Inilahad ni Shannon ang kamay sa harapan niya habang nakangiti. James fiancé. Ex-fiancé. Diin ni James. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin ba niyang alok sa kanya o wag na lang. Kung kanina halos nuri na siya sa mga titig nito sa kanya, ngayon naman ang amo ng mukha niya. Liza, maiki niyang sagot. Plastic naman kung makipagdaldalan siya sa babaeng to, di ba? Umupo sila sa nakahandang mesa, puno ng pagkain. Round table. 3 layers ng mesa na may nakandang klase-klaseng putahe. Sa loob ng yacht silang 3 lang ang nandoon.
Nasa labas sa mga bodyguards ni Shannon. She has a bodyguard for her safety, hiding for the bullets and strangers out there. Do not feel comfortable at me right now, Liza. Makahulog ang sabi ni Shannon. Did I scare you? Ulit itong di siya umimik. Sean, too much talking. Baka may makarinig pang iba sa'yo. Knowing na may spy sa paligid? Sabat ni James. Na out of place na siya rito sa dalawang to. Di niya alam kung saan at anong kanilang pinag-uusapan. What do you mean? Puzzled look over her face. Sean gave a genuine smile at her. Malalaman mo rin soon. Slang ang pananalita niya ng Tagalog. Nagpatuloy sila sa pagkain. Di siya mapakali dahil magkatabi lang sila ni James. Pabilog na mesa, magkatapat lang silang tatlo. Siya, si James, katabi si Shannon, nakatabi rin siya. James, kailan ka ba mag-aasawa ha? Gagad ni Shannon. Na-curious din siya sa isasagot ng binata, kaya naman nilingon niya ito. Inaabangan na magiging sagot. Nilaro nito ang basong hawak, sabay sulyap ng tingin sa kanya. Nahanap ko na siya. Kumabog ang dibdib niya dahil sa sinabi ni James. Umaasang siya na yon pero may parte sa kanya na negatibo. And who is that lucky girl? Usisa ni Shannon. Napaiwas siya ng tingin. Ibinalik na lamang ang tuon sa pinggan. Should I say I'm the luckiest man alive? In the first place, she's mine. She gave her trust in me even though we're strangers before. But then the path led our way and she came. Sino naman kayang babae ito at nagkagantong boss niya? Naitanong na lang niya sa isip niya. Is that your secretary? Tanong ni Shannon. Naglagay siya ng wine sa baso at saka ininom. Parang nanunuyo ang lalamunan niya sa sitwasyong to. Wait, excuse me. Tumayo sa Shannon nang mag-ring ang cellphone niya. Iniwan sila sa top deck ng yacht. Oh, I'm sorry to say this but I have something to do. Biglang salpot na Shannon galing sa may pintuan. Buti na lang dahil agad na nalarma sa James kahit na di sila nahuli sa ganong posisyon. Napaayos siya ng upo at saka inayos ang damit. Namamasa ang kanyang gantang hita. I need to go. Thanks for the dinner. And by the way, nice meeting you, Liza. Nagmamadaling kinuha ni Shannon ang kanyang black Chanel handbag sa kinaupuan. Naiwan silang dalawa sa top desk ng yacht. James looked at her with a naughty smile. Yung ngisi pa lang alam nang may pilyong gagawin. Let's go. Nakailang dial na siya sa kanyang cellphone but Liza did not answer. Tinungo niyang desk saka binuksan ng laptop. Inopen ang GPS. Nilagyan niya ng tracking device ang cellphone na yun kaya kung sakaling hanapin niya si Liza, alam niya kung saan ito pupunta. He snapped his finger when he found it. Di lang siya CEO. Engineer siya noon pero dahil sa pumano ng mga magulang, siya nang pinag-handle sa businesses ng mga ito. Sinuot niya ang kanyang suit na nasa couch lang. Lumabas siya ng office niya ng madilim ang aura. He gritted his teeth and he's tempting his anger right now. He is murmuring in his mind. Kapag nakita pa sila ng lalaking yon, papaunanan niya talaga ng kamao. Good morning, sir. Bati sa kanya ng mga empleyado. Nalagpasan niya lang ang mga ito at nagpatuloy sa parking lot. Pinaandar niyang makina ng kanyang Ferrari. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan sa lugar na kanyang pupuntahan. Wala pang 5 minuto na makarating siya sa Calix Cuisine. Pagkapasok pa lang niya ay napapalingon na sa kanya ang mga tao sa loob. He know that he's handsome but he's busy finding for his secretary and that jerk. Nakita niya ang mga iyon sa bandang kanan. He hate what he saw right now. Lex holding Liza's wrist while the man looks begging to Liza. Hi sir, good morning. What can I do for you? Ani ng clerk na lumapit sa kanya. He gave him a cold look. Natinag naman ang babae at umalis. Natakot ata sa kanyang tingin. Well, dapat lang dahil galit siya ngayon. Lumapit siya sa pwesto ng dalawa. Tinanggal ang pagkakahawak ni Lex sa kamay ng kanyang sekretarya. Nagulat ang dalawa sa kanyang ginawa. Come on, let's go. Malamig niyang sabi at saka hinila siya papalabas ng restaurant. Let go of me. Sabay bawi ni Liza sa kanyang kamay. Hoy, bitahon mong girlfriend ko. Sabat naman ni Lex sa likuran. Napasmirk siya. Gusto niya sa pakinan ng lalaki dahil sa pag-angkin itong girlfriend ko. Matalim niyang tinitigan si Lex. Sa pandinig pa lamang nito, masasabi na sa buhay. Wala lang yan sa maangas na polo ni James kung ikukumpara sa yaman niya. Sino sinasabi mong girlfriend? Did you mean ang secretary ko na girlfriend mo? He asked in a cold baritone voice. Lumapit si Lex sa kanya. Hahawakan na sana nito ang kwelo niya nang bantaan siya nito. Don't you dare even touch your hands on my suit. Umawat si Liza dahil may namumuong tensyon sa dalawa. Anumang oras,
Magkakarambola na ang mga to. Tumigil nga kayong dalawa. Pag-umpugin kayo mga bungo ninyo kapag di ako makatiis sa inyo eh. Banta niya sa dalawang napatingin sa kanya. I'm sorry, babe. Bago pa lumapat ang kamay ni Lex kay Liza, kinabig niya papalapit si Liza. Dahilan para mapayakap to sa kanya. Napahiya si Lex sa kanyang ginawa. You know your limitations, Mr. Lacson. I want her in the first place, so back off. Pikon na si Lex, halata sa aura nito. Mas gusto niyang sagarin ang pasensya nito para malaman ang totoong ugali ng binata. Girlfriend ko yan, Delavine. Akin siya't wala kang karapatang agawin siya mula sa akin. Galit na sigaw ni Lex. Halos mapugto na ang ugat nito sa noo dahil sa sobrang pagtitimpi. Wala akong pipiliin sa inyong dalawa. Biglang sabi ni Liza. Umalis to sa pagkakayakap sa kanya at tinarap silang dalawa. Lex, akala mo ba? Hindi ko malalaman ang pagtatrydor niyo sa akin ni Anne? How come na girlfriend mo ko pero sa iba ka? Kapal din ang bago mo at di na nahiya? Sisingit sana si Lex nang itaas ni Liza ang kanyang palad sa harap ng mukha ng lalaki, senyales na huwag magsasalita. Pinuntahan kita sa bahay niyo nung time na susurpresahin ka sana. Kaso ako yung nasurpresa pagdating ko doon. Naabutan ko kayo ni Anne nagkakalampagan. At alam mo kung ano mas nakakagalit? Yung pinagpalit mo ko dahil lang hindi ko maibigay ang matagal mo nang hinihingi. You want my body but not me. Her voice broke when she said that but she kept it to hide her tears inside. Hindi ko naman sinasadyang mangyari yon. Lasing ako nung time na yon eh. Di ko nga maalala na nasa lumang bahay ako at kasama ko pala si Anne. Ang akala ko ikaw yon kaya... Oh, shut up. Narinig din ako sa mga kasinungalingan mo, Lex. Lamunin mo yung mga sinasabi mo kasi naka-move on na ako. At